Janos Del Prado, binabanata ng mga fans ni Ora Breguela. Umani ng matinding atensyon mula sa mga netizens ang karakter-aktor na si Janos Del Prado matapos niyang magpahayag ng opinyon patungkol sa sensitibong isyu ng gender identity ng transgender personality at aktres na si Ora Breguela. Kalat ngayon sa social media ang reaksyon ng publiko matapos ang post ni Janos kung saan binanggit niya ang umano'y entitlement ni Ora sa pagpapagamit ng gender pronouns na she at her. Ayon sa aktor, tila pinipilit daw ni Ora sa lahat na tanggapin at gamitin ang mga feminine na panghalip upang tukuyin siya, kahit hindi ito tanggap o komportable para sa ilan. Habang may ilan na sumuporta sa pananaw ni Janos at sinabing may punto siya sa usaping gender identity at respeto sa opinyon ng iba, mas marami ang hindi natuwa sa kanyang pakikisali sa usapin. May mga netizen na nag-akusa sa kanya ng panghihimasok sa isyu kahit wala naman siyang direktang kinalaman dito. May ilan pa nga na tinawag siyang laos at sinabing wala na raw proyekto kaya't may panahon siya upang makisawsaw sa mainit na isyu. Ayon pa sa iba, tila ginagamit lang umano ni Janos ang pagkakataon upang mapag-usapan siya muli. Isang netizen ang nagbigay ng kanyang opinyon ukol dito. Aniya, "Sorry Kuya Janos, I have to disagree." Si Sir Jack naman nagsimula "It was a harmless, feel-good post about Ora's graduation." Dagdag pa ng netizen, "Sir Jack made a very malikos and intentional disrespect noong shiner niya yung post. Gets naman if hindi accepted ng lahat yung pronouns na ginagamit niya. But to actually go out of your way and share that post is a disrespect." Binigyang diin pa niya na bagamat hindi naman lahat ay kailangang gumamit ng preferred pronouns ng isang tao. Ang sadyang paglabag dito at ang pagbabahagi ng content upang manlay o mang-insulto ay isang uri ng kawalan ng respeto. Kaya ang pagtutok ng ilang tao sa reaksyon ni Ora at hindi sa pinagmulan ng isyu ay tila hindi patas. Bukod pa rito, may iba ring netizens na nagtanggol kay Ora at sinabing ang paggamit ng tamang pronoun ay simpleng forma ng paggalang, lalo na kung ito naman ay hindi nangangailangan ng malaking sakripisyo mula sa iba. Sa panig ng LGBTQIA+ community, ang ganitong uri ng mga usapin ay hindi lamang personal kundi pangkabuoang laban para sa pantay na pagtingin at dignidad. Samantala, hindi na naglabas pa ng follow-up statement si Janos ukol sa isyu matapos siyang batikyusin. Ang kampo ni Ora naman ay nananatiling tahimik hinggil sa kanyang opinyon kay Janos. Subalit matatandaang dati nang ipinahayag ni Ora ang kanyang saloobin sa paggamit ng kanyang preferred pronouns, na ani ay bahagi ng kanyang pagkatao at karapatang pantao. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon sa social media hinggil sa tamang pagtrato sa mga transgender individuals, partikular na sa paggamit ng gender-affirming language. Hati pa rin ang opinyon ng publiko, may mga naniniwala sa ganap na kalayaan sa ekspresyon ng pagkatao. Habang may ilan din na iginigiit ang karapatang hindi sumunod kung ito ay taliwas sa kanilang paniniwala. Ang kontrobersyang ito ay isa lamang patunay na mahaba pa ang kailangang lakbayin ng lipunan sa pagkakaroon ng ganap na pagkakaunawaan at respeto sa iba't ibang identidad ng bawat isa.